Magandang araw muli at pag-aralan natin ang salita ng ating Panginoon. At doon pa rin po tayo sa series natin ng Christian Wise. So, doon pa rin din tayo sa ating books na pinag-aaralan, which is sa books ng Proverbs 10 hanggang 19. So, sabi dito, ang taong masalita ay malapit sa pagkakasala, ngunit ang nagpipigil sa dila ay dunong ang pakilala. So, kung ikaw yung klase ng tao na madaldal, maraming sinasabi, at mahilig magkwento, ay marahil pwede mong pakinggan to, or pwede kang matuto sa pag-aaralan natin ngayon, o makakadagdag sa'yo kung paano na gagamitin mo yung bawat word na lalabas sa bibig mo. So, para po dun sa una nating katuruan, sabi dito, our speech reveals the condition of our hearts. So, kung mapapansin nyo, minsan kapag nagsasalita tayo, o kapag may kaaway tayo, or kapag may mga times na napagsasalitaan ka ng ibang tao na kinikimkim mo yung galit dun sa tao dahil gusto mo na pigilin yung sarili mo, ay kapag dumating ka na dun sa point na hindi mo na kinaya yung mga sinasabi nila, dito na sabi nga lalabas yung tunay na nilalaman ng puso mo. So, bilang mga kumikilala o nagtitiwala sa ating Panginoon, sabi nga, our speech reveals the condition of our hearts. Sabi, kung ano yung nilalabas ng bibig natin, yun yung nilalaman ng puso natin. Kapag ando na tayo sa time na galit na tayo at hindi na natin makontrol yung sarili natin. So, marami sa atin yung kaya namang magpigil hanggat kaya pa ng sarili nila. Pero kapag dumating ka na doon sa point na talagang gusto mo nang sumabog, dun mo na may ilabas kung ano ba yung nilalaman ng puso mo. Or marami dun sa mga tao na gustong mailabas talaga yung saloobin nila is naglalasing sila. At doon, kapag lasing na sila, doon mo makikita na talagang ibubuhos nila kung ano yung nilalaman ng puso ng bawat isa sa kanila. So, pangalawa sabi dito, a fool person's speech hurts and destroys. So, yung foolish heart, o yung medyo, sabi nga, masakit yung salita. So, a foolish person's speech hurts and destroys. So, yung tao doon na foolish ay ang laging sinasabi is yung nakakasakit at nakakadurog ng puso ng iba. So, mas piliin natin na piliin yung salita na sasabihin natin sa tao at alamin yung kalagayan ng tao, kasi hindi lahat ng tao is kayang atimin yung sinasabi natin, lalo na kapag masakit na ito. Even yung mga tao na mahilig magbiro, yung mga tao na akala ay normal lang na kapag sinabihan yung tao okay lang. So what I mean is, sa pagiging masalita, o sabi nga, pagiging madaldal mo, minsan hindi mo alam na nakakasakit ka na pala ng ibang tao. So sa buhay natin, lagi natin pag-isipan muna kung makakasakit ba ito o hindi doon sa taong kinakausap natin. Like dun sa number 3, sabi dito, a wise person's speech heals and builds. So, yung daw taong matalino ay pinag-iisipan yung bawat sinasabi upang ma-heal yung person na pinagsisiran niya, and also ma-build yung, sabihin na natin na yung trust niya sa ating Panginoon, yung paninindigan niya sa sarili niya. Kasi minsan may mga tao na talagang kung makapagsalita ay daig pa yung perfect. Pero sabi dito, ang tao daw na matalino ay nagsasalita na makakatulong para ma-heal yung problem, yung nilalaman ng puso ng taong kausap niya, at nabibuild even yung faith o yung pagtitiwala niya una sa Diyos bago sa tao.
So, para naman po sa ating application, sabi dito, calm your heart so that your brain can speak. So, huwag tayong magpapadala sa, sabi nga, dun sa bugso ng damdamin natin. So, let's calm our heart kapag ando na tayo sa time na para bang puro problema, puro na lang pananakit yung sinasabi ng ibang tao. Kasi ito yung minsan na nagiging dahilan kung bakit yung brain natin, yung puso natin is na-damage dahil minsan dun sa mga sinasabi ng iba. So, let's calm our heart so that your brain can speak. So, calm natin yung sarili natin upang yung bawat sasabihin natin dun sa tao ay mapag-isipan natin. Sabi nga dun, speak wisely, yung title ng ating topic ngayon. Then number 2, carefully choose your words before you release them. So, piliin natin yung i-reply natin dun sa tao na nagsasalita sa atin. Kung makaka-apekto ba to sa samahan nyo, kung makaka-apekto ba to sa magiging kahihinatnan ng usapan nyo. So, kung matalino ka talaga, tao, sabihin, ay alam mo yung mga salita na bibitawan mo kung makakasakit ba ito o hindi. Don't be a foolish person, sabi nga. So, number 3, test your speech. Una, kung ito ba is it true, kung ito ba ay makatotohanan. Kung hindi, huwag mo nang sabihin. Pangalawa, is it helpful? Yung bang sasabihin mo ay makakatulong dun sa tao na pinapayuhan mo? Kung hindi, huwag mo na itong sabihin. Then letter C, sabi to, is it glorifying to God? So, dun ba sa speech o dun ba sa sasabihin mo, mag-glorify yung ating Panginoon? Kung hindi, huwag mo nang ituloy. So, ito yung tatlong bagay na nakakatulong sa atin. Kung paano na natin dapat tinitest yung bawat sinasabi natin. So, is it true? If not, then don't say it. It is helpful? Then if not, huwag nating sabihin. Letter C, is it glorifying to God? If not, then stop. So, ayun na po, nice kong share ngayong araw na to. At I hope may natutunan tayo. Salamat sa panonood at pakikinig. Pagpalain ka ng ating Panginoon.